So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And after 6 days guys, or 7 days, at muli tayo nakabalik dahil medyo nagbakasyon po tayo sa hospital. And sana ay magtuloy-tuloy na ito, ano? Para makabalik na ulit tayo sa pagre-reaction dahil nakakamiss din guys ang ating ginagawa. And yan, so ang topic po natin ngayon guys ay dalawa po. Una, syempre yung may nasabi si Kalinga Prab po tungkol kay Doc Love na parang hindi na siya welcome sa Kalingap na kahit na anong mangyari or kahit magkapatawaran pa man or maging okay pa man ay hindi na pwedeng bumalik sa Kalingap. And pangalawang topic po natin guys ay nako si Dr. Love. Sobrang galit na galit kay Mambopil. Naku po. Talagang gigil na gigil. Ano kaya ginawa ni Ma'am Bopil guys? At madalas pa naman siyang tawagin na my loves. Pero naku, bakit kaya galit na galit? So yan guys, alamin po natin. Samahan po rin niyo ako hanggang dulo ng video na ito. And of course, wag natin kalimutan mag-thumbs up. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin na rin po ang subscribe button. So yan guys, and nag-love shoutout of course sa ating mga subscribers and sa buong Team Kalingap, sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang at Edo Vlogs and Kalingap Rob. So, samahan po ninyo ako. Let's go! Hindi na po yun babalik. No? Ewan ko si Doc kung babalik si Doc. Sa palagay nyo guys, babalik pa kaya si Dr. Lab sa Team Kalingap? Kasi madalas naririnig ko kapag minsan nagla-live po sila, no? At dalawa sila ni tinatawag na pulang uod ay talagang hindi na raw sila babalik talaga sa Kalingap. And minsan may nababanggit pang negative na salita itong si pulang uod po, But hindi po siya mismo yung topic natin kundi si Dr. Love dahil siya ay napag-uusapan dito sa live ni Kalingap Rob. And of course, dahil sa participation po ng mga viewers ay na-confirm. So ito, tuloy. Si Doc Lab. Pero kung sakali man maging okay, bawa si Doc, kung maging okay, hanggang doon na lang yun. Pero may... So yun guys, no? At kahit pa maging okay, hanggang doon na lang. Kumbaga wala na. Meron ng wall na nakapagitan po between Dr. Lab and Kalingap. Kumbaga hindi na talaga siya tatanggapin ulit kahit maging okay pa silang muli. So yun. So sarado na ang pintuan kumbaga. Kanya-kanya na rin talagang community. Hindi na pwede sa Kalingap, no? Ayun. May kanya-kanya ng community and hindi na siya pwede sa Kalingap. And of course, alam ko, nagbasa ako ng mga comment guys, no? Marami pong natutuwa sa desisyon ni Kalingap Rob. Meron pa nga nagsasabi na parang nabunutan sila ng tinik. Kumbaga hindi naman kasi sa pag ano kay Dr. Love, no? Marami pong marami pa talagang against sa kanya. Marami pong naasar. Kasi alam niyo naman kung paano siya gumawa na mag-react po at magsalita. Kumbaga talagang brusko ang dating. Yung iba naiintindihan kung paano siya kumilos at magsalita. Pero marami rin pong hindi nakakaintindi. Siyempre, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na medyo nasa katanghalian na ang edad. Talagang hindi sanay po sa mga ganon na kilos. So yan. Kung maging okay man, edi kanya-kanyang kanya-kanyang community. Pero Tama. sa Kalingap, di na po pwede kasi mga viewers na mismo nagsasabi. Okay, sige. Yun ang ibig kong sabihin guys. Kasi mga viewers na mismo talaga ang nagsasabi. Syempre sa isang vlogger, ang pinaka-importante po dyan na ay walang iba kundi ang mga viewers. Dahil kahit meron kang channel, kung ayaw ng mga viewers sa channel mo, mga ginagawa mo, ay wala manonood. What if tinanggap ulit nila si Dr. Love? Syempre, mararamdaman po ng mga viewers ng Kalingap po, syempre, maiinis po sila, maraming magtatampo, no? Pero anyway, hindi po natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari dahil minsan may mga nagbabago na desisyon pagka tumagal po So, yun, para sa akin. Pero according to Kalingap Rab, talagang sarado na.
Siguro gano'n din kay Kuya Val, 'no? So, tuloy. Yun nga, tanungin ko po kayo, press 1 kung, payag kayo na si Doctor Love muna ano, press 1 kung payag kayo na, bumalik siya. Halimbawa nagbago na siya, nag-sorry, 'no? Wala pang 'to, puro 'to na. Pambihira 'yan. Grabe, excited talaga bumoto, excited na mag-vote ang mga viewers ni Kalingap Prab at that time, 'no? Nasa press 1 pa lang yung ini-explain ni Kalingap Prab, pero na-gets na kaagad po nila kung ano yung sasabihin ni Kalingap Prab. Although hindi pa niya na-mention, pero nag-press 2 na kaagad sila. Kumbaga inunahan na nila na hindi na pwede. Okay din 'to mga viewers na 'to, 'no? Talagang mabibilis. 'Pag 2 ng press 2 kapag hindi talaga kayo bayag, hindi kayo payag na Wala na, nasagot na, eh. Bago pa man natapos yung question, nakasagot na yung mga viewers, 'no? Ayaw talaga nila, ayaw. bumalik siya kahit ano pang gawin. Hmm. Ayan, 'to talaga. Paano kung sa 1, halimbawa, paano kung talagang totoo naman yung paghingi ng tawad, 'di ba? Ayaw niyo bang bigyan ng chance? 2 pa rin talaga sila? Ito naman para sa akin lang 'to, guys, sa tinagal-tagal din po kasi ng pagsasama ng, Kalingap at, tsaka si Doctor Love po, ano, maganda ang pinakita sa kanya. Kumbaga, kung uumpisahan sa umpisa ay parang inampun na rin siya ni Kuya Val. Pinatira sa bahay, do'n po sa ano po ano, pinatira sa bahay, pinakain, kumbaga in-entertain, tinuruan, hanggang sa makaangat siya. Tapos ganito ang nangyari po, ano, kumbaga ang hirap na pong bigyan siguro na second chance, 'no, yung mga ganitong klaseng tao. Hindi naman sa pag-aano, pero kung ako yun, mahihirapan na siguro ako magbigay ng second chance kasi, guys, hindi lang naman siya yung nag-iisa na pwedeng tulungan. Kumbaga napakarami pa yung ibang tao diyan na pwedeng tulungan din. Kumbaga, si Dr. Love kasi, guys, aminin man o hindi, natulungan 'yan ng Kalingap kasi nanggaling 'yan sa ano, nanggaling 'yan sa wala. Sabihin na nating wala dahil wala siyang trabaho na ano, hindi pa siya vlogger before at pumunta siya diyan sa Daet para maging vlogger. At yun na nga, ang tulong na binigay sa kanya, yung pinatira siya, pinakain, at tinuruan. No? Ipinakilala, kumbaga pinasikat ng Kalingap. Tapos, ganito ang nangyari. So, medyo talaga, kung ako lang kung ako lang, medyo mahirap na magbigay ng second chance, guys. Sa iba naman, kumbaga, ano, sa iba naman. Ayan. 2, no way, traitor, 'di na bigyan ng second chance. Aray ko. Traitor pala. Masakit na ano yun, masakit pakinggan yun, guys, no? Masakit pakinggan pagka ikaw ay nasabihan na traitor. But anyway, hindi naman siguro masakit kapag alam mo naman na totoong nagpaka-traitor ka, no? Kung alam mo na nagpaka-traitor ka, hindi ka na siguro masasaktan. Kumbaga, alam mo na yan, eh. Hindi naman biglaan siguro yung ginawa na yon. Kumbaga, pinagplanuhan siguro na matagal din yon, no? Naku, Doc, anong ginawa mo, Doc? Grabe. Malabo na magbago si Doc Lot. Ay, grabe naman po. Well, yung mga nagko-comment, guys, minsan may makukuha tayo ng mga ideas diyan, na malabo na daw magbago si Doc. Kasi may mga tao, guys, hindi ko nilalahat 'to, kapagka gustong magbago, magbabago talaga, no? Pero kapagka nakita mo na ilang beses na nagkamali, 'no? Ilang beses na nagkamali tapos paulit-ulit lang niyang ginagawa, hindi na seryoso 'yun. Kumbaga nagkaroon na siya dati ng ng problema sa Kalingap pero tinanggap siya ulit. And by this time, siguro tapos na yung chances, ubos na, 'no?
May mga pag-asa pa naman ang bawat tao, 'di ba? 'Di ba, guys? Patawarin pero May di na pabalikin. pag-asa. Yun, pwede yun. Yan. Okay yun. Magkapatawaran pero hanggang doon lang. Yun naman yung ano, yun naman siguro yung mas madaling gawin, no? Magkapatawaran. Pero once kasi na may nangyari na gusot, magkapatawaran man, malaki na yung lamat. Parang salamin din yan, di ba guys? Na pagka nagkalamat na ang isang salamin, hindi na babalik sa ano, sa dating anyo, di po ba? Alright, no second chance. Okay. Napakasakit para sa amin na pinatulpo si Papa Balay. Kung masakit sa No, inyo, lalo na sa kanya. Tignan mo hanggang ngayon, di totoo yun. makamove on. Totoo Alam yun nyo guys. guys, pati mga kapatid ko, ilang beses ko na yung pinagsasabihan na, tama na, wag mo nang itapik. Ganyan topic yan. Pero di talaga niya, ewan ko dun, di talaga niya matanggap na napatulpo siya eh. Alam niyo guys, mahirapan talaga si Kuya Val, no? But darating ang araw na makakapag-move on talaga siya totally. Masakit para sa kanya yun kasi double whammy yung nangyari. Eh. Pero may nagpatulpo sa kanya ay paborito niya, no? Alam natin yon paborito niya si, ano, si Dalaga po. And walang-wala siguro sa kanyang isip nagagawin sa kanya yung ganun. So, kumbaga nakakagulat, no? Talagang, la, pinatulpo. Tapos, isa pang pinakamasaklap is araw pa mismo ng kasal. Kumbaga talagang sobra-sobra eh. Araw ng kasal ng anak, tapos ganun. Tapos yung paborito pa, kumbaga parang anak mo na rin yon. Paborito mong anak, ipinatulpo ka sa araw pa mismo ng kasal ng ano. Masakit talaga yun guys. Kahit siguro sino na tao na may matinong pag-iisip, no? Kapag ka nalaman yung ganong kwento, ay talagang mahirap intindihin yun. At siguradong kakampi kay Kuya Val. Maintindihan nila kung bakit nagkakaganyan si Kuya Val. Di po ba? Di ba? Sabi ko nga, wala tayong magagawa kung yun ang kung napatulpo ka. Kaya, okay na yun. Huwag mo nang itapik, kaya mo na yun sila. Ano? Ang malaga Yan lang. naman is, mga viewers na mismo nagsasabi, di ba? Sila na mismo yung nagtatanggol sa atin. Kaya, wala nang dapat patunayan pa. Tama din. Wala na magagawa. Tapos na eh. Kumbaga. Pero isipin na lang din na naging successful ang Kalingap, no? Na maiangat ang buhay ng isang tao kahit pa ang ibinalik sa kanila ay kabaliktaran. Kumbaga, ang utang na loob kasi guys, hindi naman po yan ano, hindi naman po yan hinihingi. Yan ay kusang ibinibigay. Kung talagang nararamdaman ng isang tao na may utang na loob. Kagaya ko, kunwari may tumulong sa akin, matinding tulong. Hindi na nila kailangang hingin pa yung sense of appreciation ko, lahat-lahat na, kumbaga, ako na mismo ang magpapakita sa kanila po ano. Kahit pa siguro ano mangyari, hindi ko magagawa yung ganong nangyari. Mahirap yun. Mahirap talaga yun guys. For the first time talaga sa history ng Kalingap, may ganito. No? And ano ko, ayoko nang habaan pa kasi paulit-ulit na lang yung mga paulit-ulit na lang guys yung topic na yan. So tuloy pa tayo. Ano dapat patunayan pa. Kaso, yun nga, nasaktan talaga siya sa nangyari, di ba? Hindi niya matanggap. Kahit kami masakit lalo mismo sa araw ng kasal. Yun Yun. talaga. Yun talaga masaklap. Ang bira talaga. History talaga nangyari guys, no? Hindi na yan ano, hindi na yan mabubura sa libro ng Kalingap. Hangga't may Kalingap, nandyan yan. And sa mga nakapanood at nakakaalam, never nang mabubura sa isipan yan yung ganyang bagay, no? History. History talaga yan.
Favorite nga ni. Matindi. Yun, nabanggit din. Favorite nga ni favorite nga kasi ni Kuya Val yun, eh. Kaya tingnan niyo naman kung paano siya tratuhin ni Kuya Val, 'no? Kahit, konting ano lang, kagaya nung sa nagkaproblema sila sa bubong, talagang, nagmamadali na para ayusin yung bubong po nila, 'no? Gano'n din dun sa lumang bahay po nila, hindi man hinihingi yung tulong ni Kuya Val, pero siya na yung nagkusa na paayos or palitan yung mga nilipad yata ng bagyo po ano, yung ibang bubong do'n. Siya na mismo ang bumili ng materyales, siya na nagpagawa para maisaayos. Gano'n po niya kamahal si dalaga. Gano'n po kaya talagang masakit sa kanya. Kumbaga, kung kunwari sa isang pag-ibig, hindi sila, hindi si Kuya Bal tsaka si dalaga 'to, sa isang, relasyon kunwari yung babae, mahal na mahal niya yung lalaki, tapos hindi pala siya mahal nung lalaki. Masakit din 'yun, 'di ba? Vice versa. Vice versa masakit din, 'no? Ay naku, bihira Ewan mga ko. nangyayari guys. So ito guys, 'no, bigyan naman po natin ng reaction itong, upload ni Sir July and, shoutout po Sir July. Hiramin ko po itong video mo, kasi mas gusto ko yung ano, mas malinaw yung video mo kaysa sa iba, and of course, dahil sa'yo mismo nag-request si Doc Lab po ano, na reaksyonan mo. Ay, request nga ba? Parang hindi request yun, eh. Parang inutusan ka yata. Inutusan ka yata ni ano, ni Doc Lab para reaksyonan ang kanyang sasabihin patungkol po kay Bopil po ano. Grabe, nakakatakot pala si Bopil, guys. Alam niyo bang ano, alam niyo bang almost 4 years na kami magkakasama sa isang grupo. Tapos ngayon ko lang nalaman na matindi pala ito si Bopil, guys. Nako, yari tayo. Kaya nga ano, kaya nga ginanda-gandahan ko yung picture niya sa ano, sa aking thumbnail. Baka baka pati sa akin magalit pagka hindi nagandahan. So tuloy po natin. Lagyan natin ang audio. Audio lang ba? Pakita ko pa yung... Wag na siguro yung mukha kasi ano tayo eh. Galit na galit kasi siya eh. Galit na galit eh. Ito man ang sample mo tayo ng isa. Yan. Okay. Actually, napanood ko to sa Reels, eh. Kanino ba Reels? May mga nag-upload kasi sa FB. Kaya lang hindi ko pa ma-reactionan nung time na yun kasi hindi pa ako nadi-discharge sa hospital. Kaya ngayon, dito na ako sa bahay. Ito, may chance na ulit na makapag-reaction. So, tuloy natin. Ay. Okay, sige nga. Ayusin mo nga Mang Iking. Ina mo, balakang ha? Ako, Balakang, yan na. nasa harapan ako ng beneficiary ko. Kung ano ang ginagawa mo, kung ano ang pinapangako mo, langit at lupa ang pinangako mo, balakang. Wow. Nasa harapan, bakit hindi ito direksyonan? Julio, Uy, ba't hindi ito direksyonan? Ito na. Relax na tayo. tawag kay Sir July. Julio! Parang hindi nga request po, ano? Parang utos at padaskol, kumbaga padabog, yung pagkakautos kay Sir July. Ako, napakabait talaga raw itong si Sir July, eh. Kumbaga, okay lang, relax lang siya. Julio, Ay, hindi. nasa Ayan harapan na. ako ng beneficiary ko. Sige, ito na. Reaction nga natin. Ito na. Nagre-reaction na tayo. Relax na. Ito na nga, nagre-reaction na po tayo. Relax lang tayo. Relax lang. Ito. Gigil na gigil. Ito na. Direksyonan mo ito, Julio. Ito. Nasa harapan Grabe. ako ng beneficiary ko. Tapos, Tawag ng tawag, text ng text yan si Balakang. uy, grabe. Ang ano naman nun, napaka-perfect naman nung timing, no? Nasa magkaharap si Mang Iking, tsaka yung kanyang beneficiary. Sino ba yung beneficiary na binabanggit niya rito, guys? Si ano siguro, no? Si Marian, yung taga doon sa tabing tulay. No? And text daw ng text at tawag ng tawag si Bopil. Nako, grabe, huling-huli. Pinangakuan ng langit at lupa yan ang aking beneficiary. Matindi. Aray ko. Nako, Ma'am Bopil, ba't mo naman pinangakuan ng langit at lupa? Paano na kami? Mawawalan na kami ng langit at lupa niyan pag napunta kay ano,
Kay Marian, ang langit at lupa. Paano na kami? Pangako yan. Ang sabi ko sa Matindi. Mandaluyong i-block mo. Binlock siya. Hindi Uy. umabot ng 2-3 oras. Hinak niya ang account ng bata. Nako, matin. So yun guys, yan yung sinasabi ko na nakakatakot. No? Biro mo ba naman yun? Ganun pala katindi si Ma'am Bopil. Nag-love shoutout Ma'am Bopil. Naku, wag ka magagalit sa akin. And ganun katindi. After ma-block, blinak daw ni Marian si Bopil. Then hindi umabot ng 2 hanggang 3 oras. Nahack na yung account. At pinagbibintangan si Bopil. Ako, matindi to ha. Ganun pala kay-expert itong si Ma'am Bopil. Nako, kausapin ko nga to. Meron akong papatira. Joke lang. Hindi. Ka, balakang kawalang iya. Naku po. Magkikita din tayo. Magkikita din tayo! Bopil, gigil na gigil kay Bopil. Ano ang Grabe. ginawa mo dito, Bopil? Mambili natin Bopil. Ulitin Sobrang nga natin yung gigil, part. guys. Gigil na gigil eh. Tingnan natin ha. Oh? Magkikita din tayo. Hmm. Magkikita din tayo! Totoo lang. Guys, kilala niyo si si Incredible Hulk. Kapag karagagalit, bago siya mag-turn na green, ganyan siya. Grabe, Ang laking mama pa naman. Gigil na gigil. Nako, yari ito kaya, Ano kayang ibibuelta sa kanya ni Ma'am Bopil? Kilala rin natin yon. Hindi nagpapadaig yun. Kumbaga, raratrating ka nun. Yan ang abangan po natin, guys. Sigurado, raratratin na naman to ni Ma'am Bopil. Paborito pa naman niyang retratin. Dahil, ang ganda nga ng tawag ni Ma'am Bopil kay, kay Kaiking My love, mahal ko, napaka-sweet, di po ba? Tapos, gigil na gigil tong isa. Ako. Ito. Okay. Alam mo, balakang ha? So, yung may part po doon na parang ang dating ay may maginawa si Bopil ho, Yung isa yung panghahak daw ng account ni Marian. Panghahak at saka yung pinangakuan ho ng langit at lupa. Siguro Pero mamaya, matindi. baka mapasalan natin mamaya. Sana abutin natin yan, So, isa po yan, Yun. Lipat. Maiksi lang po muna kasi yung oras ito, sasunod naman tayo. Ito naman tayo sa sunod. Ito, sunod naman tayo, Kasi masaya to masaya. Ito pa, sunod. Anong ginawa mo sa nanay? Sige. Balakang. Mm. Anong ginawa mo sa nanay? Mhm. Uy, Ng beneficiary ko. pati sa nanay. Hinak mo rin ang account niya. Uy! Ang dami mong pinangako, balakang. Pati yung nanay. Hinak mo rin ang account. Grabe. Pati yung account ng nanay at pinangakuan din ng kung ano-ano. Abay, matindi, Matindi pala. Pero may katotohanan kaya to. Parang, parang iba na ang dating. Dahil hindi ka pinayakan ng nanay. Uy, Balakang magkikita tayo. Nako. grabe, tagal-tagal na namin kasama guys si Ma'am Bopil sa isang grupo pero walang nakakaalam sa amin. Ganito pala siya katindi. Alam ko mabait yun Nakikipagtulungan yung mga yung ibang mga kasama namin na medyo may problema sa kanilang channel. Alam ko tumutulong siya Pero yung mga hack, parang kahit kaunting duda, parang hindi ako nagkaroon ng ganun. Ngayon ko lang narinig to. Oo, totoo yan. Magkikita din tayo. Sinira mo pa ang channel ko. Hala? Magkikita din tayo. Ulang. Daming kasalanan ni Bopil na Anong dito. ginawa mo sa nanay? Wait, Matindi. okay na. Wait muna. Pause muna tayo. Anong ginawa mo? Wait muna. Ang dami. Pati daw yung account niya, si Bopil din ang may nang-hack. Pasaway talagang Bopil ito. Ang daming kasalanan na nito kung tukuman ito. Pati yung nanay, yung account ng nanay, hinak din ni Bopil. Matindi. Kaya pala sobrang gigil ni Mang Iking. Kasi ito gagagawa ni Bopil pala. Pinag-hack tong mga account nito. Ay, mahirap palang makaaway ito si Bopil. Baka i-hack din tayo. Oh, yun. Tama. Yun ang sinasabi ko kanina po guys. Kaya nga sabi ko kanina, yung thumbnail ko guys, ay medyo ginanda-gandahan ko yung picture niya doon.
ni Ma'am Bopil, baka yun pa maging mitsa. Baka, baka pati ako mayari. Kasi tuloy mo natin guys na nakakatuwa lang tong imbis na guys yung imbis na mainis ako natatawa ako sa totoo lang. Ano, ingatan, iwasan natin to. Mahirap. So, next pa. Ito po, patikim lang muna to. Patikim pa lang po ito. Hindi pa tayo doon sa reaction natin kay Bopil. Patikim pa lang po ito. Sa Facebook to, sa Facebook ito. Tuloy. Kilala niyo si Mang Kanor? O, iba, sige. Yung Oh, nag-interview si- sa beneficiary ko? Si Kuya Mail po yan, Kuya Mail. Sana yun. Si Kuya Mel, oo. Sa totoo lang, kaya kong gawin yun. Oh? Hawak ko lahat. Lahat ng usapan, lahat ng utos, lahat ng hawak ko lahat. Uy, yan ang mas matindi. Paano niya nalaman? Hindi kaya na-hack din niya. Kasi nalaman niya lahat no? Paano niya nalaman? Actually, napanood ko yung interview na yon. Sino ba nandun? Si Kuya Mel, si Marian. Sino pa ba? Sino pa ba yung mga nandoon? Ngayon, paano nalaman ni Doc Lab lahat-lahat? Aba, matindi rin. Naku, labanan na ng hacker sa hacker to Kaya ako nagagalit dahil sa ginagawa ni Balakang sa harapan ko mismo. Tinatawagan niya yung beneficiary ko, pinangakuan niya ng langit at lupa, kung ano-ano pinangako, nagkamali ka, nandun ako sa harapan ng oras na yun. Ganyan Balakang. Ha? Matindi. Ganyan Balakang ang totoo. Okay. Hanap pa tayo. Hanap pa Matindi. tayo. Ito mga iksi lang muna. Ang tindi pala ni Bopil talaga guys. Kumbaga kaya pala kung ratsadahin niya itong si Mangi King ganun-ganun na lang, no? May iksi lang muna tayo. Okay, ito. Meron pa tayo. Ito, tuloy. Walang langit, wag kang umasang langit dahil simbahan niya, pinaboy mo. Walang lang. Oh. Naglabasan ang mga krong-krong Uy, at alam mo kung sino ang aarbor sa iyo. Yes! Aarborin niya. Mang Kanor nga, inaarbor na sa akin yan eh. alam niyo guys, sa amin ng mga OG, pagka sinabing inarbor, alam niyo ibig sabihin doon. Kumbaga, kunwari ganito explain ko lang ewan ko lang kung tama or magtutugma yung ibig sabihin ni Mangi King tsaka yung explanation ko. Kunwari ako, meron akong kaso kay Sir July. Imbis na si Sir July ang magagalit sa akin, merong aarbor sa akin na ibang tao, kunwari si Doc Lab. Aarborin niya ako, siya na bahala sa akin. Siya na magpapatira sa akin. Parang ganun po yung ibig sabihin sa panahon namin. Kami mga OG. Arbor ko na yan. Parang ganun ba? Kumbaga, akin yan. Parang sa ginagamit din yan yata sa mga gangster, mga ganyan. Kapag may problema yung isang lalaki, may problema doon. Tapos sabihin ng isa, ay, arborin ko na yan. Dalawa lang yan. Arborin. Either ililigtas, palalayain, or yayariin. Ganun lang yun Dalawang nun. So yun guys, comment na lang po kung pare-pareho lang tayo ng iniisip. Inarbor daw. Si Mang Kanor, inarbor na sa akin yan. Ha? Dahil hindi ko talaga nagustuhan yung pakikialam ni Mang Kanor sa beneficiary ko at gumawa pa siya ng kwento sa beneficiary ko. Uy, Hindi ka kakampihan nun hanggang dulo, Mang Kanor. teka, napaisip ako dun Ewan ko kung anong ewan ko kung ano na yung totoo ngayon dito guys. Kasi alam ko, si Marian, nanghingi ng tulong yan sa isang nag-live na reactor. Napanood ko yun na-reactionan ko nga rin po yun. And then, hindi naman kagad-agad matulungan ng reactor po at that time dahil naka-live siya. Umakyat. Nag-comment yun si Marian.
And then, hindi nagtagal, meron mga pangyayari na na-interview si Marian. Yung mga ganun po. Kumbaga si Marian ang naghahanap ng makakatulong sa kanya. And then, ang sinasabi naman ngayon ni Mang King ay hindi raw kakampihan ni Marian si Kuya Mel. Si Kuya Mel, siya yung isa sa gustong tumulong kay Marian. Ano to, bumabaliktad si Marian, ganun po ba? Kahit sa impyerno pa tayo makarating, hindi ka kakampihan nun. Sisiguraduhin ko sa iyan. Pero inarbor ka na eh. Patawarin na lang kita. May umarbor na kay Kuya Mel. Nako, ingat Kuya Mel, na may umarbor na pala sa'yo. Nako. Okay, sumasunod. Ay ano ka na. Inangaan kita noon eh. Totoo yan. Si Rab. Boss. Ayun, narinig ko kay Kuya July, Sir July. Si Kalinga Prab po yung pinatutungkulan ni ni Doc Lab na hinangaan daw niya noon. Ibig sabihin, pag sinabing noon, ngayon ay hindi na. No, so tuloy. Hinangaan kita eh. Pinupuri na kita eh. Pero sa bandang huli, pinupuri mong taong double crosser. Double cross ka na yan. Kayong Nako, lahat. nako Bopil. Matindi, no? Kumbaga, ang pinupuri daw ngayon. Actually, pinupuri talaga ni Kalinga Prab si Ma'am Bopil. Gawa nga po ng talagang matindi kung makapagtanggol po, although may insidente before, wala pa naman isang taon nakakaraan, na inalis ni Kalinga Prab si Bopil as reactor niya, no? So, ang pwede na lang reaksyonan ni Bopil at that time ay si Kuya Val and yung iba, wag lang si Kalinga Prab. But this time ay hinahangaan po siya, pinupuri siya ni Kalinga Prab. Ito naman sinasabi naman, ewan ko kung nainggit ba si Mang Iking, kasi ang alam ni Mang Iking, initsapwera na si Bopil, initsapwera na ni Kalinga Prab. Pero ngayon ay pinupuri. Ayan. Galit na naman. Ano ba daw? Ano sabi niya? Double crosser ba? Or ulitin nga natin guys. Ituloy natin. Totoo ba to? Double crosser daw? Ayun, Baka binenta double na tayo ni crosser Bopil daw. nito. Sa sinasabi Doklat, lahat daw kami. Baka ibinenta na tayo Nako. ni Bopil nito sa mga antay. Ay, pambihira ito. Yari Ang tayo. daming sasagutin ni Bopil. Kamalit ng kanyang karayaan. Yari Totoo tayo. yan. Ganyan ang babae niya. Pick ka na girl. Okay na. Sige, patikin mo na yun ha. Patikin. Ay, talaga. Matindi. Ang ano ko po doon, yung So yun na guys, at dito natin puputulin. Actually, mababasa na ito, kaya lang mapapalautan po tayo ng gusto. So sa mga gustong makapanood po ng buo, punta na lang po kayo sa channel ni Sir July at saka sa channel ni Ma'am Bopil po. So yun po, at tayo ay hanggang dito lang ang ating bibigyan na reaksyon. And hoping na naging masaya naman po kayo sa ating ginawang reaction, and alam ko naman na alam ninyo din kung sino ang nagsasabi ng totoo, no? So comment down na lang po kayo kung ano pong masasabi niyo tungkol dito guys. Kung si Ma'am Bopil ba ay talagang totoong hacker at saka double crosser, mga ganun. Totoo kaya yun. Pero ako, wala akong sasabihin. Antayin ko muna yung mga comment ko guys. So, yun. Hanggang dito na lang. And maraming salamat po ulit. At nagtyaga kayo hanggang dulo. So, yan guys. So, kita-kits ulit hanggang sa next na upload po natin. So, God bless po sa lahat. Ingat po. Ingat. Bye-bye.